Yo! Hello! What's up mga kuys? Ayan, dito tayo ngayon para talakayin yung mga pinauutot ng mga MMDA, ayan, ng DOTR. So, usaping ano tayo, mga NCAP ngayon tayo. So, para sa akin, okay naman sana yung NCAP, kaso ang daming maling, hindi malinaw na pamamalakad or yung guidelines, hindi siya masyado malinaw. Unang-una, about sa bike lane. Wala na nagbabike. Ang bike lane dapat yan, ma-revise na yan. Ayan, sa mga congressman na nandyan, senador, yung mga gumagawa ng batas ngayon. Ano nangyayari sa bike lane? Ginamit yung bike lane nung pandemic. Walang sasakyan, wala lahat. So, pandemic, ginamit yan. Kaming mga motorcycle riders or yung mga motorcycle riders na naging frontliner na naghahatid ng ating mga daily necessity, sila ang tumayo at naghatid ng tulong sa lahat ng mamamayan na apektado ng pandemic. So, yung bike lane, naging naisabatas yan dahil due to bawal gumamit ng sasakyan, di ba? Bawal sila lumabas, so naisipan nila yung bike lane. Nilunsad nila yan, bike lane na yan. So, naisabatas yan na hindi pwedeng daanan ng motor. That is true. Mga kuys, yan. Totoo yan. Bawal siya noon. Pero ngayon, yan ang nagiging sanhi ng gatasan ng mga nakapwesto. Ayan, ha. Ilinawin ko, gatasan. Bakit? Sa NCAP, lalo na nung unang nilabas yan, maraming na biktima yan ng mga local LGUs, yan, yung mga local LGUs natin, yung mga by cities. Marami silang nabudol, tsaka na hold up kung tawagin yan. Bakit kamo? Sa bike lane, nagmumotor, pag kinit-kit ka ng jeep, kumabi ka ng konti, bumalik ka uli, nagulungan mo si bike lane, napitikan ka ng NCAP bike lane. Mali, dapat, bago mo masabi ang isang bagay na bike lane, is, dapat may guidelines yan. Naka 100 meters lang ba siya? At least, tumakbo ka sa bike lane nang pumasok ka ng 100 meters. Yan, pwede. Reasonable yan na isang violation dahil meron siyang guidelines. Yan yung isa sa hindi malinaw na guidelines. Pangalawa, ang mga stoplight natin, walang timer. So, may mga kalsada tayo na malaki yung tinatawag na yellow box. So, pag inabot ka na biglang orange light yan, yung warning sign na tinatawag, hindi ka pwedeng huminto sa gitna. Sa LTO, pag inabot ka ng orange, nando ka sa yellow box, considered pasok ka na. Hindi ka beating the red light. Yan yung ginagamit ng mga iba nating enforcer. Pag nakita nila, uy, puta, tumawid ng ano to, paparahin. Kakasuhan ka ng beating the red light. Anong pruweba? Wala. Kaya ngayon, pinautot nila yung mga ganyan. So, nakita nyo ba yung senaryo? Dapat makita ng Supreme Court to, hindi rin basta approve, disapprove, approve lang ng approve. Dapat nakikita nila yung nagiging senaryo. Kagaya ng mga ambulansya ngayon. Maraming cities, maraming local LGUs, maraming lugar na ipit sa traffic. Kahit may ambulansya, may laman, nagwawangwang, nakikisuyo, hindi umuusad ang mga driver. Kasi nga, takot sila sa NCAP. Dahil marami na nakasubok at nakaranas dyan sa NCAP, yung sinasabi nilang i-contest. I-contest, ang ipapakita sa iyo yung pagtawid mo lang. Ikakat na nila doon, hanggang doon lang ang papakita, o, naka-red, tumawid ka, tapos. Pero yung reason mo na, hindi, may ano yan eh, may ambulansya. Wala na po yun. Kasi nga, putol na yung video. Yan po, ang isa sa sinasabi namin. Hindi kami kontra dyan sa NCAP. Kung gusto nyo ipatupad ang NCAP, gandaan nyo ang guidelines, malinaw ang guidelines, susunod kami. Diba? Pangalawa, kailangan mabilis na malaman ng rider na nakapag-violate siya para aware na siya na kapag violate ako, ang laki ng fine. Mag-iingat na ako. Magiging
Caution na ako sa lahat ng stoplight, everything, makakagawa ba ako ng mali. Ganon. Sa Dubai, uso yan. Pag nag-overspeeding ka, nag-beating ka, tumetext ka agad. Okay sa kanila. Kasi may text ka agad. Sa US, ganun din. Nai-inform ka agad sila. Sa ibang bansa, ganun din. Malalawak ang kalsada ron at hindi kasing dami ng sasakyan natin dito. Diba? Unang-una ngayon, nakakabili ng sasakyan kahit wala kang down. Basta pumasa ka. Kahit wala kang parking, makakabili ka. Basta kaya mong isustain, kaya mong hulugan. Bakit dumami ngayon? Kasi merong mga kumuha na pinabatak. Ngayon, repossess siya, ipapasa ng bangko sa iba. Yung mga nare-reject, meron kami para makuha mo to. Ito, ilang buwan lang nagamit. Kung gusto mo, kunin mo. Ito, ayan. Kaya dumami lahat yan. So, unang-una sa LTO, yan, shoutout sa LTO, sa MMDA, sana mapakinggan nyo to. Sumona kayo sa lahat ng lugar, kahit sa Maynila, sa Bulacan, sa Cavite. Maraming may mga sasakyan dito, nasa labas lang. Unang-una, aberya. Kaya pag nagkakasunog sa masisikip na lugar, na marami nakaparada sa sasakyan, hindi makapasok ang bumbero natin. Kasi, nakabalagbag, wala silang mga parking lot. Kaya ang ginagamit nila, yung government road, doon sila nagpapark. Dahilan nila, tapat ko naman to Tapat ko to. Ganon ang nagiging mentality ng tao dito sa atin. Pangalawa, bakit lagi sa checkpoint, motor lang ang chinecheck? Kahit nakita ng MC rider, nakita ng mga delivery rider, chinecheck. Hindi naman po, correction yung mga company na yan, from Angkas, Joyride, Grab, Move It, Lala Move, hindi po yan mga pumapayag na expired ang mga documents or ang driver's license ng legit nilang mga rider. So, doon pa lang napupuna ko na yan. Ayoko lang mag-video sa mga kapulisan, sa mga nagche-checkpoint na bakit puro motor lang. Sa mga sasakyan, ang dami pong unregistered dyan. Naalala ko nun, bumabiyahe kami nun. Pagtingin ko sa registration ng tiyahing ko, expired na rin Pero, hindi kami napapara. Pinagagalitan ko yung tiyahing ko na 10,000 to, pag nahuli tayo, ganito, ganyan. Kaya I never ko dinadrive yung sasakyan niya. Pag alam kong ganun. Kailangan pag dinadrive ko yan, registrado na. So, may mga fault sa 4 wheels, pero hindi nyo na trace. Diba? Kasi, ang trace nyo, puro motor. Pangalawa, yung bago na naman, na nauuso, ewan ko, sinong gonggong na congressman, senador, ang nag-aproba dito at yan sa Supreme Court. Na pag ang nagsampa na naman sila ng batas na, pag ang plaka daw, tinakpan, kakasuhan daw, ng criminal something na tinatawag nila na magpapain si rider ng 10 yata or 100k, parang ganon. Hindi ko ma-sure basta magpapain ng rider tapos makukulong daw ng 2 taon. Pero nung tinanong siya, so, paano po pag yung mga sasakyan nagganon, hindi raw kasali? Aba, parang tanggal na ang piring ng natin, ng hustisya natin, mga kuis. May kinikilingan na. Diba dapat pag nagsampa kayo ng batas, lalo na about sa commuters or sa mga gumagamit ng kalsada, sa mga riders, drivers, and everything, dapat pantay-pantay po yan. So, kung si kotse nagtakip, same din dapat ang violation. Tama po ba? Excuse me. Dapat same din ang violation. Hindi yung puro motor na lang ng motor. Bakit? Hindi ako kontra sa pagtatakip. Hindi ako kontra dyan sa pinasan yung batas. Kontra ako dyan dahil motor lang ang tatamaan na naman. Asa ng sasakyan, asa ng 4 wheels, asa ng truck, asa ng bus. Diba? Gusto nyo maging maayos ang kalsada natin,
Especially, lalo na dito sa Road 10. Road 10, Rojas Boulevard. Pansinin nyo, kaya nagiging magulo, nagiging matraffic dito kahit may ginagawa. Ang truck dito, kinakain na lahat. May truck lane dito, pero kalat-kalat sila. Sana ngayon sisiksik yung ibang mga mga sasakyan, yung kotse, yung mga SUV, yung motor, nagsisiksikan ngayon sila, hindi nila malaman. Kaya pag nawalan ng preno or nagkaaberya yung truck, hindi sila magkakabangga-banggaan. Ang mababangga nila, yung maliliit na sasakyan. Yan ang inaararo nila bago sila tumumbok at mapahinto ng kasing laki nilang sasakyan. So, kawawa naman yung naararo. Di ba? Kawawa yung mga naararo. Maraming namamatay. So, kailangan na malinaw na guidelines dyan sa kalsada. Yan. Shoutout sa LTO at MMDA. Bakit hindi nyo lagyan? Naglagay nga kayo ng bus lane eh. Ba't hindi nyo lagyan ng ng truck lane? Oh, truck lane, isang pila lang sila. Doon lang sila, hindi sila lalabas. Oh, ngayon, magsiksika ng SUV, mga kotse, tsaka mga motor. Yung motor, inihiling lang naman namin dyan. I-shared na yung i-shared lane. Hindi naman natin tinatanggalan ng karapatan yung nagbabike. Inano sa kanila, inaward sa kanila yan. Pero, hello, nagbabayad kami ng tax. Nagre-rehistro kami, taon-taon yung mga may motor. Nagre-rehistro din kami nagre-renew kami ng lisensya. Same sa ginagawa ng kotse. 'Di ba? SUV, truck driver, bus driver. So, ano pinagkaiba namin doon? Ang pinagkaiba lang namin netong si bike is wala silang binabayaran tax, kundi kung nagtatrabaho sila, may tax sila. Kami rin naman. Sasagutin ko lang. Nung binili ko yung bike ko, may tax kami. Kami din po. Nung binili namin yung motor, yung sasakyan namin, may tax kami dyan. Meron ba silang lisensya na nire-renew taon-taon yung mga nagbabike? Wala. Kami meron. Nagre-rehistro ba sila ng bike taon-taon? Hindi. Kami meron. So, asan yung justisya natin dyan? So, yan yung panawagan ko sa inyo, mga kapatid, mga kois ko sa hindi kami tumutuligsa, hindi kami umaangal dyan sa mga batas na gusto nyo pero be fair. Be fair naman. Ipatas nyo naman. Wala nang patas, wala nang hustisya sa mga pinaglalagay nyong batas eh. Shoutout sa iyo, BBM. Naaaprobahan yung mga ganyang batas na hindi na mga pinag-iisipan. So sana pag-isipan nyo muna. Ayan, shoutout sa Supreme Court. Sana nakikita niya yan. Sana siya mismo nagre-reject dyan. Sa mga congressman na nanalo ngayon, ayan, pakitignan nyo naman. Kung reasonable pa ba yung mga ginagawa nyong batas. May value pa ba? May visa ba? O pagnanakaw na naman? O korupsyon na naman yung unang nangingibabaw dyan? NCAP, hindi kami umaangal dyan. Pero, kailangan nilang ayusin yung fine. Masyadong malaki yan. Isa, dalawa, tatlong pitik, abutin ka. Kung kamote ka, 2-4. 2, first offense, 2,000. Second offense, 3,000. 5,000 agad. Kung mapangatloan ka pa, sabi may 5,000 pa rin, may 10,000 violation ka na. Paano kung yung napitikan na yun is ordinaryong manggagawa lang, na ang sahod is nasa 600 plus. Ilang araw niyang paghihirapan yun para mabayaran yung pagkakamali niya na yun. Nananakawin nyo lang na wala naman kayo malinaw na proyekto. 'Di ba? Yung rehabilitation ng EDSA. Kaya binuksan niyang NCAP. Dapat EDSA lang 'yan. Bakit ngayon buong LGU, buong NCR binuksan niyo na? Dahil pera na naman, tumataginting na naman yung dollar sign na naman sa mga mata nyo. Umiiyak na naman yung mga bulsa nyo kasi numinipis na naman. Ganun ba? 'Di ba? Madami kayong mga madaming mga mali sa guidelines na yan na dapat mo nang iayos. Walang problema sa amin yan. Kung kaya nyo talagang iayos ang unang-una, wala naman tayong motorcycle lane. Ayaw nyo kaming i-shared lane sa bike lane.
Saan nyo gustong anuhin? Ngayon, ayaw daw kami, hindi daw kami pwedeng dumaan sa ibabaw ng tulay. Hindi na rin kami pwedeng dumaan sa ilalim ng tulay. So, saan na ho kami dadaan? Di ba? Sa MMDA, saan na kami dadaan? Sa dagat, sa langit. Di ba? Mga hindi nyo pinag-iisipan, mga gunggong kayo. Masakit man sabihin yan. Ako iniintay ko lang. Imbitahan nyo ako, pupunta ako dyan. Ako gigisa sa inyo. Ako mag-uuntog sa mga gamunggo nyong isip eh. Di ba? Ako, sinasabi ko to kasi ito yung tama. Pinaliliwanag ko sa inyo, ito yung makatao. Walang problemang gumawa kayo ng batas pero ipatas nyo naman. Diba? Hindi puro motor ang nakikita nyo kasi alam nyo, hindi makakaalma yan kagaya ng mga di sa sasakyan. Ganun ba? Kasi yung mga sasakyan, mga may big time dyan. Baka pag nabangga nyo, baka itumba kayo. Ganun ba? Kaya pinupuntirin nyo, yung mga mahihirap na lalo nyong pinahihirapan. Diba? Magre-renovate kayo ng EDSA rebuild, wala kayong pondo. Hinahanap yung pondo nyo, sabihin nyo wala kayong pondo. Kaya binubuksan nyo yung NCAP para makakuha kayo ng pondo sa mahihirap. Ganun po ba? Kasi pag nag-contest yan, papaliwanag ko uli sa inyo, pag kinontest yan, halimbawa may ambulansya, nasa likod nila, pangatlo, pang-apat na sasakyan. Ang kukunin lang nila dyan, yung pagtawid mo lang na naka-red light. Putol na yan. Hindi na ho makukuha yan kahit i-contest yan. Kaya, wag nyo ho kaming tulonggisin dahil hindi ho kami hindi ho kami bata sa mga ganyan. Kaya ngayon, hindi nyo ba nakita yung domino effect na ginawa nyo? Kahit nakikiusap na yung mga ambulansya, yung mga bumbero, ayaw na ngayon umusad dahil may NCAP. So ano silbi ng mga MMDA nyo ngayon? Eh di pagwalisin nyo na lang yan kung gusto nyo ipatupad yung NCAP, parang magpapatakbo na lang yung NCAP, operator, adjudicator, di ba? At yung magbibigay ng yung magbibigay ng mga violation. Yan na lang, yung tatlo na lang. Mawawala na yung mga nasa kanto na nakatayo, mag-a-assist ng traffic. Para sana nandyan na pinasasahuran sa pondo ng bayan yan. Sa buwis kinukuha mga sahod nyo. Mga diponggol kayo. Di ba? So, yan mga kuys. Sa mga rider, sa mga driver, pinaliliwanag ko lang, kayo po ang umintindi. Marami na yung discrepancy, marami ng hindi pantay-pantay na paggawa ng batas. Kasi pag pinagbigyan na naman natin yan, kawawa na naman tayo. Di ba? Sa EDSA, magre-rebuild. Magpapatupad ng ng ad-even scheme. Maganda yun. Almost 50% talaga mawawala na sasakyan doon. Diba? Kahit sa motor, pwede nyo rin kami lagyan ng ganyan kung gusto nyo. Susunod kami. Pero, yung volume ng sasakyan, hindi na naman mawawala. Bakit? Kung yung mga mayayaman, tatamaan yung sasakyan nila ng ad-even scheme, 3 araw. Pero, yung e-cars na sinasabi nyo is exempted. Bibili ko ng e-cars. Yun ang gagamitin ko. Exempted pala ako. Absuelto na naman yung mga mayayaman. Tama po ba? Naiisip nyo ba? Wala na kayong wala na kayong justice. Wala na kayong pamantayan sa paggawa ng batas. Hindi na kayo makatao sa paggawa ng batas. Basta masabi lang gumawa kayo ng batas, pinirmahan ng mga gunggong na congressman, ayan na. Pero yung daing ng mga tao na tinatamaan yan, yung mahihirap, yung maliliit ang sahod, hindi nyo nakikita kasi pinatutupad na namin yan, pera na yan. Bahala ka kung saan mo kunin yung pambayad mo. Diba? Yan o yung mali. Polbosita, ayan, Rapi Tulpo. Ayan, ito mga bigatin to na may may mga dignidad to. Si Rapi Tulfo, alam ko, abogado to. Lawyer tong mga to So, pakitanong din sa mga lawyer nyo
at pakipag-aralan po yung mga sinasabi ko kung tama pa rin po ba o ako na yung mali. Kung mali po, magpa-public apology pa uli ako para sa inyo. Kailangan ho may magboses na dyan sa mga gunggong na nakaupo. Hindi ko mawari kung ano yung mga ginagawa nyo dyan. Binabayaran kayo sa buwis. Pinaupo kayo dyan para iayos ang bansa. Hindi mangurap, hindi magnakaw, hindi mang hold up sa mga maliliit. Gaya niyang NCAP na yan, hold up yan. So, yun lang mga kuy. So, pakikalat tong video ko para makarating sa iba. Makita nila, baka sakali magising sa katotohanan yung mga nakaupo na yan sa MMDA, sa DOTR, sa LTO, sa pamalaan, sa mga nasa Congress na gumawa ng batas at umaproba ng batas. Baka naman magising sa katotohanan or nabudol sa isang pizza or isang steak na hinain para lang sa isang pirma na umaproba sila o sumang-ayon sila. So, yun lang mga kuys. So, ingat, ride safe. Sunod muna tayo. Pero, sana makakalampag sila rito. May isang dakilang magtayo or tumayo para ipaglaban ang karapatan natin mga mahihirap, middle class, at yung mayayaman kahit hindi na kasi kaya na nila yan. Hindi nga sila tinatama kaya hindi sila apektado. So, doon lang. Lagi tayo sa hindi kasi sinasabi ko sa inyo umili kayo ng kung sino iupo nyo. Huwag kayong masilaw sa perang iaabot sa inyo para iboto sila dahil ayan, kagaya ngayon, sinisingil kayo or sinisingil tayo sa mga binigay nila sa inyo, sa mga kumuha. Diba? Diyan na nung nanalo sila, yan na yung panahon na pambawi nila. Gagawa ng mga kung ano-anong batas, mga paluktot na batas, yung mga batas na hindi pinag-isipan para makapagnakaw or makabawi dun sa mga nilabas nilang pera. So, yun lang. Sa susunod, think wisely, vote wisely. Ngayon, wala naman silang magagawa. Nagbigay sila ng pera sa inyo, kunin nyo. Pero iboto nyo kung sino yung karapat dapat. Hindi naman nila malalaman yan. Yun lang. Peace, mga boys. Ride safe sa lahat. Drive safe sa mga naka 4 wheels dyan, sa mga grab driver natin gaya namin. Dito sa mga Move It, Angkas, Joyride, ride safe, keep safe. Lalo na umuulan sa hapon. Peace out.